Kahit sinabihan ako ni Alejandro na umalis na sa trabaho ko, hindi ako nakinig at pumasok pa rin. Isa lang naman ang dahilan kung bakit ayokong umalis ng trabaho. I love my job. Especially kung may involved na libro. Ang trabaho ko ay mag-check ng mga libro kung may errors ba sila o kung misspelled na words bago i-publish. Kahit masakit sa mata dahil lagi akong nasa harap ng computer, okay lang sa akin. Miss Christina, pinapatawag po kayo ni Mr. John sa office niya. May lumapit kasi sa akin, ang assistant ng boss namin. Sige, pupunta na ako. Sinave ko muna yung ini-edit kong story bago ini-off ang computer. Pagkarating ko sa floor ng boss ko, agad akong dumiretso sa office niya. Kumatok muna ako bago pumasok. Come in. Agad naman akong pumasok at umupo sa isang upuan. May kausap siya sa telepono, kaya umupo na ako. Okay, Mr. Sebastian. I'll release her from our company. Napabuntong hininga naman si Mr. John bago binaba ang telepono. Miss Katrina, I'll be honest with you. Nagkakaroon na ng problema ngayon sa company ko. Dahil doon, maraming investor ang nagpo-pull out ng investment nila. Kailangan magbawas ng trabahador dito sa company. Wika nito. Naguluhan ako sa sinabi niya. Bakit sa akin niya sinasabi ito? What do you mean, sir? Tanong ko sa kanya. I need to fire 10 employees from our company. Sagot nito sa akin. I was shocked for a minute dahil sa sinabi niya. Ang nakakalungkot lang ay ang daming mawawala ng trabaho. You are one of the 10 employees that we need to fire, Miss Katrina. I'm so sorry. Sabi nitong muli. Napatakip naman ako sa bibig ko. Ang pinaka-inay-ingat-ingatan kong trabaho, mawawala na lang na parang bula. Tumayo naman si Sir John at lumabas ng office niya at iniwan ako. Bakit naman? Napakamalas ko ngayon. Kinuha ko ang gamit ko sa cubicle ko at umalis ng company. Bakit pa nagkakaganito ang takbo ng buhay ko? Pagkarating ko sa bahay, agad akong nagkulong sa kwarto at umiyak. May kumatok naman ang pinto pero hindi na ako sumagot dahil ang bigat ng pakiramdam ko. Bumukas ang pinto at bumungad ang mukha ni Alejandro. Nagpatuloy lang ako sa pag-iyak at hindi siya pinansin. Now, you should only focus in managing our house and do your duty as my wife. Malalim ang boses ni Alejandro. Napapikit ako ng mata dahil sa nangyayari. Kung gusto mong gawin ko ang gusto mo, just stop this already. Aalis na lang ako sa poder mo. Seryosong sabi ko sa kanya. Hindi ko na pinansin ang magiging reaksyon niya. What did you just said? Lumapit ito sa akin at hinila ang braso ko. At hinawakan ang mukha ko para maharap sa kanya. Ayoko na, Alejandro. Sabi ko sa kanya, pero imbis na sumagot, binitawan niya ako at umalis. Pagkatapos ng araw na yon, naging cold na ang pakikitungo sa akin ni Alejandro. Lagi niya akong inuutusan at pinapagawa ng ano-ano. Hindi niya ako pinapayagang lumabas dahil may nakabantay na guard sa gate namin. Nagtangka akong lumabas nung isang araw, pero hindi ako nagtagumpay. Hinarangan ako at binitbit papuntang kwarto ko. Napauwi nang wala sa oras si Alejandro noon at may nangyari sa amin. Lagi naman kaya sanay na ako. Kaya naman kumuha ako ng lakas ng loob para i-confront at makalabas ako sa poder niya. Pagka-uwi niya sa bahay, agad ko siyang inaya para makapag-usap kami ng maayos. Alejandro, ayoko na. Tapusin na natin to. Panimula ako. Nakita kong kumuyom ang kamao niya pero hindi siya nagsalita. My answer is no, Katrina. Matigas na sabi nito. Napayuko na lang ako dahil anytime, tutulo na ang luha ko. And no one is leaving this house. Dugtong nito. Wala na. Tumulo na ang luha ko. Bakit ang hirap ko mawala sa kanya? Sa relasyon na wala nang patutunguhan. Naiiyak na lang ako sa sinasabi niya. Flashback ends. Katrina's POV. Nasaan tayo? Tanong ko kay Alejandro.
Pagkasundo niya kasi sa akin at pinasakay sa kotse niya, nakatulog ako dahil sa sobrang tahimik. "Somewhere where I can punish you." Sagot nito sa akin. Nangilabot ako sa sagot niya. Napakross na lang ako ng braso dahil ayaw naman niyang sabihin sa akin kung saan kami pupunta. Ilang minuto lang ay nakarating kami sa pupuntahan namin. Isang vacation house. Napatingin ako sa paligid. Nasaan ba kami? Bakit ang ganda rito? Napatunganga ako sa ganda ng view. Sunset! Naabutan namin ng sunset. Saang lugar to, Alejandro? Tanong ko sa asawa ko habang nakatingin sa dagat. Nasa Bataan tayo. And welcome to my vacation house, mahal kong asawa. May diin ang bawat salitang kanyang binitawan. Nangilabot na naman ako. Bakit ba laging ganito? At saka, bakit niya ako dadalhin dito? Nasa likod niya lang ako habang papunta sa bahay. Pero hindi ako nakatingin sa likod niya, kundi sa dagat. Pwede ko bang iuwi ang dagat? Ang ganda eh. Wala sa oras na sabi ko. Kaya nung huminto siya sa paglalakad at dahil hindi ako nakatingin sa nilalakaran ko, naumpog ako sa likod niya. Napalingo naman siya sa akin at tiningnan ako ng masama. Nag-peace sign lang ako at nagpatuloy ulit sa paglalakad. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, mas namangha ako sa nakita ko. Ang ganda ng design at ayos ng gamit. Napamodern ang pagkakaayos ng mga kagamitan. Ang ganda rin ng mga paintings, naka-display. Pero nabigla na lang ako nang biglang may humila sa bewang ko. Napasinghap na lang ako nang naramdaman ko na nasa likod ko si Alejandro. Nakayakap sa bewang ko at naririnig ang paghinga niya. Gosh, ano bang kasalanan ko bakit nadadala akong halikan ng asawa ko? Napakagat na lang ako sa labi ko para pigilan ang iniisip ko. Pero mas lalo akong nagulat nang halika ni Alejandro ang bato ko. Kainis. Delikado na ako. Wika ko sa sarili. Dahan-dahang naglalakbay ang kamay ni Alejandro sa katawan ko. At habang nilalakbay niya yung kamay niya, ang malambot niyang labi ay unti-unting lumapit sa akin at naamoy ko ang kanyang mabangong hininga. Katrina. Mahinang saad nito. Napahawak ako sa pader dahil parang nangihina ako sa ginagawa niya. Nagpatuloy lang si Alejandro sa kanyang ginagawa hanggang sa naalala ko na meron pala ako ngayon. Red flag ako ngayon. Kaya humarap ako sa asawa ko para hulihin ang mga kamay niya. Napahinto naman siya at tumingin sa aking mata. Alejandro. Mahinang tawag ko sa kanya. Tahimik lang siya at nakatingin ng masama sa akin. What? Mahina pero pagalit na tanong nito. Huminga muna ako ng malalim bago sagutin siya. Alejandro, may period ako ngayon. Hindi dapat natin gawin to. Napabitaw naman siya sa akin at umalis na lang bigla palabas ng bahay. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik si Alejandro matapos niya akong iwan. Nakapagluto na ako ng pagkain ng hapunan dahil gabi na. Kaya nagpa siya akong lumabas para hanapin siya. Paglabas ko ng bahay, agad ako naglakad at naghanap-hanap. Pumunta ako sa tabi ng dagat at tumingin sa paligid. Ang payapa pa naman ang dagat ngayon. Pero naudlot ang pagtingin ko sa dagat nang may narinig akong nag-aaway. Kaya lumapit ako para tingnan kung sino ang nag-aaway. Pagtingin ko, nakita ko si Alejandro na may kausap sa phone. Kaya nagtago ako sa isang madilim na part para hindi niya ako makita. I told you before, Raquel. Wala kang makukuha sa akin. May asawa ako. Don't disturb me again. Pagalit na sabi nito sa kabilang linya at saka pinatay ang tawag. Napatakip na lang ako ng bibig at nagtago ng maigi para hindi niya ako makita. Pagkatapos ng call na yon, umalis na si Alejandro. Pero nabigla ako nang biglang may tumutulo sa aking mata. Bakit ako umiiyak? Bakit ako apektado? Sino si Raquel sa buhay niya? Kaya hindi muna ako pumasok ng bahay at namalagi sa tabing dagat. Bakit ko ba iniisip ang naging pag-uusap nila ni Raquel? Dapat sumaya ako, di ba? Dahil sinabi niyang may asawa siya.
Bakit ako nagkakaganito? Nalilito na saad ko sa sarili ko. Gabi na. Anong ginagawa mo dito sa labas, Katrina? Nagulat ako nang biglang may nagsalita sa likod ko. Pero hindi ako kumibo. Hanggang sa naramdaman kong may umupo sa tabi ko. Mabuti na lang, tumigil na ako sa pag-iyak. What are you doing here? Tanong nito ulit. Nakatingin lang kaming pareha sa dagat. Wala lang. Tipid na sagot ko sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya dahil sa sagot ko. If you're thinking about what happened in the living room, you don't have to take it seriously. And I want to remind you na mag-asawa tayo at normal lang mga gagawin natin. Mahabang sabi nito. Tumango naman ako dahilan para hindi na siya magsalita. Pero bigla niyang hinila ang kamay ko at ikunulong sa bisig niya. Napatulala ako sa ginawa ni Alejandro. Madalas kasi ako ang yumayakap sa kanya, pero ngayon siya ang yumakap sa akin. Kaya yumakap na lang ako pabalik. Pagkatapos niya akong yakapin, ay bigla niya akong hinalikan. Tumugo naman ako sa halik niya. Hanggang sa naramdaman kong umaangat na ako mula sa lapag. Binuhat ako ni Alejandro para pumasok sa bahay. Pagkapasok namin, agad kaming umakyat sa kwarto. Agad niya akong pinangko pagkatapos niyang isara ang pinto. At nakatulog kaming magkayakap ng gabing yon. Kinabukasan, nasa dagat kami ngayon dahil inaya ako ni Alejandro na maligo sa dagat kahit hindi ako marunong lumangoy. Naglapag na lang ako ng isang blanket para dun ilagay ang mga tuwalya namin at para may mapaghingahan kami. Busy sa paglangoy si Alejandro habang ako busy sa pagbabasa at sa pagkain. Wala naman kasi akong hilig sa paglangoy. Habang nagbabasa ako, naramdaman kong may umupo sa tabi ko. Siyempre ang asawa ko yon. Litaw na litaw ang mga muscle niya. Basa ang buhok, gwapo ang muka, at lumilitaw ang makisig niyang katawan. Why don't you swim with me? Kaysa magbasa ka ng mga walang kabuluhan na. Itatapon din naman sa basurahan. Napasimangot ako sa sinabi niya. Trash daw? This trash makes me happy. That's why I'm reading them. Sarkastikong sabi sa kanya. Napataas naman ang kanyang kilay. Napasuklay siya sa kanyang buhok na wala sa oras dahil sa sinabi ko. Well, I can make you happy, but you still insist on leaving me. Matigas na sabi nito. Bakit ang bilis niyang magbago ng emosyon? Pati tindig ng boses niya napapalitan. Bumuntong hininga muna ako bago magsalita. Kailangan kong dahan-dahanin ang mga bibitawan kong salita para maintindihan niya ang mga sasabihin ko. Because you are treating me like I'm your maid, and so on, and need to obey you. I don't like it, Alejandro. I just want to be free. Even though I'm married to you, I want to feel free. Free from your arrogance, ruthless, and bossy side. At saka ako humarap kay Alejandro at hinawakan ang pisngi niya. Ang kinis ng mukha niya. Dinaig niya pa ako. Alright then, what kind of free do you want? Tanong nito. Ngumiti ako sa tanong niya. Gusto kong maging malaya at gawin ang mga gusto kong gawin. Alam kong asawa kita, Alejandro, and I know my limit. Gusto kong maging asawang hindi mo na kailangan pang utusan dahil alam ko ang mga responsibilities ko bilang isang asawa. I want to achieve my dream, kaya gusto kong magtrabaho. I want to build a good future for my children. Our children. Pagkokorek ni Alejandro sa akin. Bumuntong hininga muna ako bago ipinagpatuloy ang sasabihin ko. Our children. I want to gain experiences in working on a publishing company. Sabi ko sa kanya. You don't have to build a good future for our children because I can provide it, Katrina. Malumanay na sabi nito at napayuko na lang. I know that you can provide a good future for our children. Pero iba rin kasi ang dating sa akin kung ikaw lang ang gagawa ng lahat nun. I want to do something. Ayoko maging pabigat. Just be my wife and a mother to my children. Then you already did your part, Katrina. All you need to do is to make us happy. And don't bring up the divorce topic or I'll chain you in our bed.
so that you can't escape from me. Napaiyak na lang ako sa sinabi niya. He suddenly held my face and kissed me. Wala akong nagawa kundi ang tumango na lang bilang sagot. Saka binuhat ako para pumasok sa vacation house. Pagkapasok namin sa bahay, dinala niya ako sa aming kwarto sa kamuling hinalikan. We'll start again from the beginning, Katrina. Just love me and don't leave me. Understand? Sabi nito. Tumango na lamang ako bilang sagot. At nang halikan niya ako, ay kusa na akong tumugon at malaya kong pinaubaya ang lahat sa asawa ko. Balik Manila na naman kami dahil may trabaho pang kailangan asikasuhin si Alejandro. Umabot din kami ng 1 linggo sa vacation house niya. As a result, naging back to normal na kami. Wala na yung cold niyang treatment sa akin. Back to sweet na naman siya. And right now, he is holding my hand while driving. Okay naman ako doon kasi masaya na kami ulit. Inihatid niya muna ako sa bahay namin bago siya dumiretso sa company niya. Pagkarating namin sa harap ng bahay, ay agad kong tinanggal ang seatbelt ko at akmang lalabas na ako na magsalita ito. I think you forgot something, love. Nagtaka naman ako sa sinabi ni Alejandro. May nakalimutan ako? Kaya naman tiningnan ko ang inupuan ko at kinalkal ang bag ko para malaman kung ano ang nakalimutan ko. Napailing siya sa akin and he grabbed my hand and kissed me. I'll be home around 7 p.m. Don't bother to cook because I'll take you out for dinner. Tumango ako bilang sagot saka lumabas ng kotse niya. Hindi binigo ni Alejandro ang pangako niya sa akin dahil nag-dinner kami sa labas. Isang western-style restaurant kami kumain. Si Alejandro na rin ang nag-order ng pagkain namin dahil hindi ko masyadong alam ang western-style na food. Do you still want to work in a publishing company? Panimulang tanong ni Alejandro. I still do. Sagot ko sa kanya. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan. I will allow you to work, Katrina. But you will only work Monday to Friday. You should spend your Saturday and Sunday with your husband. May ngiti na saad ni Alejandro. Hindi ko napigilang yakapin ang asawa ko ng sandaling yon. At last, I can finally work. Okay, thank you. Sincere kong pagpapasalamat. Hindi ko maitago ang saya sa mukha ko dahil nakangiti lang ako buong gabi. Our night ended within a romantic way, hugging each other, holding hands, and exchanging I love yous. It will be counted as one of the memorable day of my life. After 2 weeks, nakahanap agad ako ng trabaho at first day ko ngayon sa Jade Publishing Company. Nirekomend ako ni Alejandro sa may-ari ng kumpanya para magtrabaho. Wala namang kaso sa akin yon dahil ang gusto ko lang ay magtrabaho. Mrs. Sebastian, heto po yung kailangan i-edit bago i-publish. Sabay abot sa akin na file. Kinuha ko naman at binasa ang nakasulat na title. Sige, salamat Sandy. Pagpapasalamat ko sa kanya, saka ito umalis. Co-worker ko siya at same cubicle lang kami. Yung mga work namin ay dinidistribute ng head editor sa department namin. Agad kong binuksan ang computer ko para makapagsimula na sa pag-e-edit para matapos ko agad ito. Bigla namang tumunog ang phone ko. Pagtingin ko, may tawag mula kay Alejandro, kaya sinagot ko. Hey love, how's work? Bungad na tanong niya sa akin. Fine, as usual. Bakit ka pala napatawag? Sagot ko naman. Inipit ko sa pagitan ng tenga at balikat ko ang phone para makapag-edit na ako. Oh yes, Mom just came back from US and she wanted us to go home for dinner in the mansion. Napahawak ako sa phone nang wala sa oras dahil sa sinabi niya. They'll pick you up around 7 p.m. Sabi nito. Napatingin ako sa wall clock to check the time. 2 p.m. pa lang ng hapon. Mag-early out ako na lang para makapag-ayos pa ako ng sarili. Okay, pagsang-ayon ko. I'll better hang this up or hindi ka na makakapagtrabaho pa. Bye wife, I love you. I chuckled about what he just said. We need to hang up this call or hindi ko matatapos ang trabaho ko. Sige, ibaba mo na.
I love you too, Alejandro. Saka ko na binaba ang tawag. Sinundo ako ni Alejandro saktong 7 p.m. at agad kami nagbiyahe para makarating kami agad. Alejandro, nagugutom ako. Pwede ba tayo mag-take out ng pizza? With honey and chocolate toppings? Sabi ko sa kanya. Pizza with honey and chocolate toppings? Saan natin hahanapin yun? Takang tanong nito. Nagkibit balikat lang ako. Hindi ko alam. Basta gusto kong kainin yan bago kumain ng dinner. Sabi ko sa kanya. Sabay tingin sa labas ng bintana, ilang sandali pa ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Alejandro's POV. Pizza with honey and chocolate? Saan ko hahanapin yun? Napatingin ako sa gawin ng asawa ko and she's peacefully sleeping. Medyo matagal ang biyahe namin dahil 1.5 hour ang biyahe pa uwi sa mansyon. I better call my cousin Luis since he owns some restaurants. Napatawag ka, Alejandro. Anong kailangan mo? Bungad na tanong sa kabilang linya. I need pizza right now. Sagot ko. Bakit hindi ka pumunta sa Greenwich? Tanog muli niya. Well, I need personalized pizza. Okay, bye Alejandro. Saad nito. Hey, don't try to hang this call or else mawawalan ka ng restaurant. Pananakot ko sa kanya. I was just joking. Masyado ka na magagalitin, Alejandro. Baka mamaya, kapag nagkaanak kayo, bamanas sa'yo ng anak mo yan. Kawawa asawa mo nun. Saka ito tumawa. I need pizza. That's your opinion, Marco? Seryosong sabi ko. My name is Luis, not Marco. Sigaw ni Luis sa kabilang linya. His name is Luis, but he look exactly like Tito Marco, so we often call him Marco. I need pizza. Seryosong sabi ko sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa iba na pupunta ang pag-uusap na to. Ano pizza bang hinahanap mo? Any kind of pizza. Kaswal na sagot ko. Yun naman pala eh. Sa Greenwich ka na lang bumili. Pang-iistorbo ka pa. Any kind of pizza with honey and chocolate toppings. Pagkukumpleto ko sa kailangan kong pizza. Naglolo ko ka ba, Alejandro? Naghahanap ba kayo ng pagkain na trip to CR? Reklamo ni Luis sa kabilang linya. Of course not. My wife want to eat that food. Katrina? Okay, daan nyo na lang sa restaurant ko. Wika pa ni Luis. Hindi kami makakadaan dyan sa restaurant mo. Pauwi kami ng mansyon ngayon. Umuwi si Bami. Pa-deliver mo na lang sa mansyon. Utos ko sa kanya. I'll send it to the mansion. Just pay 20,000 for the food and 10,000 for the delivery. I was shocked for a moment. Bakit ang mahal ng pizza? May ginto pa sa pizza niya? Bakit ang mahal? Babankrupt na bang restaurant mo? Reklamo ko. Eh di mag-Greenwich ka na lang kung namamahalan ka. Alam mo bang, personalize yung pinapagawa mo? Sumbat nito sa akin. Oo na. Sige basta bilisan mo ah. Wika ko, saka ko ini-off ang tawag. Buntis na ba si Katrina? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.